In the name of Jesus, we are declaring forth right now, oh God, that in this hour, oh Lord, we know and we believe that this season is our financial breakthrough. We are healed, oh Lord God. We are healed, oh Lord, from every curse, even, oh Lord God, the curse of our forefathers, oh Lord, biological forefathers. We cut it off by observing accurately the way we serve you and honor you with our tithes in the name of Jesus. We are no longer attached or connected to the system of this world, even to the God of this world, but we are crossover right now. We are transit, oh Lord God. We transfer already to be connected to the kingdom economy, to the order of the kingdom of God in Jesus' mighty name. Heal us, oh Lord God, from everything, oh Lord, especially our finances, oh God, in Jesus' name. Now that we know that this greed must be addressed, oh Lord God, must be dealt with. We know that we hate this greed. That's why greed will never be our portion. It will no longer stay in our spirit man, in our heart, in Jesus' name. Thank you, Lord, for the deliverance, oh Lord God, from every greed, from any kind of greed in this finishing generation now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So, nakuha na natin ito. Hindi na natin i-further pa, okay? Sa Book of Malachi, maliwanag doon that it was corruption and negligence in the national affairs or mga policies that brought a curse on societies, on domains. Pero sa bawat pamilya, ang hindi pag-honor kay Lord, yun yung mga nagdadala, napapasailalim tayo sa sumpa. Hindi si Lord ang nagsumpa, kundi tayo ang nag-violate ng protocol or ng principle. Kaya any violation of the principle that is being laid down by God, established by God in the realm of the Spirit, may consequence talaga yon. Okay? So, we must not be a violator of the protocol of the kingdom. Okay, na-solution na ba ito? May decision na ba tayo na ang honor magiging tapat tayo, hindi tayo magmamanipulate ng tithes? Okay? Na pag malaki ang tithes, halimbawa may dumating sa'yo 100,000, ititest kasi ito ni Lord. Dumating sa'yo 100,000, di syempre, magkano 100,000? 10,000 ang tithes. Tama? Okay. 10,000 ang tithes. Baka naman 3,000 lang muna natin. Itong 7,000 ay pag ano-ano na muna natin paunti-unti. No, 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 don't do that. Give what is due to God para wala tayong sabit. Okay? Pag dinala kayo ni Lord sa level na 1 million ang dumating sa inyo, 100,000. 100,000 ang ibibigay nyo. Okay? 100,000. Dapat huwag kayong manghinayang. It's a privilege. Ako ay tuwang-tuwa. Halimbawa, may dumating sa akin na million. Tuwang-tuwa daw ako na ako ay channel of blessing, makapagbibigay ako sa primary source ko ng a certain amount. It's not about the amount. It's about how we honor God with this kind of substance. Diba? It's a privilege. Pribileyo lang na pinapadaan sa atin ni Lord ang resources. Kaya, wag na wag tayong maging bad steward of this privilege. Okay. Kasi kayong generation, ang hindi na mamumroblema actually ng pera. Kasi inilaban na ito ng mga previous generation. Kayo mag-access na lang. Nakukuha, mag-access. I-access nyo na lang ito. Kayo yung generation na kahit hindi na mag-pray ng pera. Paniwala kayo. Kayo ang generation na kahit hindi, bakit i-access nyo na lang ito? May mga nag-secure na nito para sa inyo. Kaya lang, may problema kayo lagi kasi hindi accurate ang connection nyo at pag-honor. Kung accurate ang honor, accurate ang connection, itong pera na ito ay open heaven. Nasa mandato kayo, alam niyo ang mandato nyo, hindi ito problema. Bakit po ito nasasabi? Dahil naranasan namin ni Pastor Jerry at naranasan ng iba naming sons na accurate ang honor, accurate ang connection. Na sa tuwing mayroon sila ng pangangailangan, ay mayroon ng mga open heaven, mayroon ng mga channels si Lord, streams, channel
na darating na lang ang mga provision dahil tama ang puso sa pag-honor sa Panginoon. Right. Okay, next. Para magamot tayo, hindi tayo kapitan itong spirit of greediness na ito. Covetousness, poverty mentality, yung frequency of this world, okay? Sabi ko nga sa marketplace, itong spirito na to. Kaya halimbawa ako ay pumunta sa mga government agency. Minsan, may nilalakad kami ni Pastor Jerry. Madalas kami sa mga government agency. Agad-agad pag nandun ako, kasado ang spirito ko magsalat ng mga daladalang espiritu because I'm a spirit man. Kahit saan ako pumunta, I'm a spirit man. I'm carrying the life of Christ. I'm carrying the character of Christ. Kaya ang posture ko ay tama and accurate. Pag tama ang posture ko, beyond offense ako, halata ko agad kung anong carry ng kaharap ko. Kung impyerno ang carry niya at kung diablo, alam ko kaagad. Dito ako yung greed for position, yung insecurity, yung covetous, yan ang mga nananalayta, yung mga nakakalamon ng mga hindi nagpasakop at sa panggugobyerno ng Diyos. Kahit laman ng simbahan. Kaya this must not be your portion, finishing generation. I plead, sumasamo ako sa inyo na hindi nyo ito maging portion na covetousness, greed, and poverty mentality, dole-out mentality. Access the things. Learn how to live in the dimension of the spirit while here on the earth kasi i-access nyo lang ang mga bagay na ito dahil ang mga forefathers, yung mga forefathers natin at sa generation namin, somehow by the grace of God, we secure this for you. May pattern na kayo, tama? Next, okay? Pangalawa, spend wisely what we have. Spend wisely what we have. Anong meron ka ngayon? Sabi nung walang-wala nga po ako. Parang 100 pesos nga lang ang aking pera. O yung 100 pesos na yan, umpisahan mo mag-spend kung ano ang kailangan lang. Tama? Spend as planned in the budget. Mag-budget. Lalo sa mga may asawa, kailangan mag-budget tayo kasi mahirap kung malulong kayo dyan sa mga sale, puro sale. At the end of the day, hindi nyo naman pala kailangan yung mga nasa sale. At the end of the day, basura pagdating sa loob ng tahanan, tambak. Okay, magpapagod ka lang mag-ayos, magligpit. Kasi hindi naman kailangan pala. Tama ba? So, spend wisely what we have. Anong meron ka? Anong halagang meron ka? Spend wisely. Kailangan, what is that? Spend only on convictions and inner witness, guided by the Holy Spirit. Tama? Kahit mag-grocery, huwag kayo unmindful sa grocery. Ako pag nag-grocery, hindi ako unmindful. Alam ng mga anak ko yan, pag nag-grocery, i-check ko muna ano ang wala. Sabon, mga basic. Walang mga paarte. Isang tinapay lang, hindi dosing klaseng tinapay. Tapos nabulok, nag-amag. Tinapon mo, pera din yun. Nakuha ba yun? Nakuha ba? O, tinapay lang. Alam mo yun, yung anong sabon? Huwag magtambak ng sabon na parang mag-grocery na maliban yung kailangan lang at nandoon sa budget. Pag nasa grocery store ako, unmindful ako. At kailangan ko ba ito? Ito ba ay maluluto ng ilang linggo? Baka abutan nito ng 2 linggo o maabutan ng 1 buwan mag-expire, hindi naman maluluto. Huwag mong kunin. Nakukuha, nag-iisip, intelligent kind of thinking pattern pag nasa grocery tayo, lalo ang mga nanay, lalo mga magiging nanay, huwag kayo dun sa maging unmindful porque gusto mo ng gelatin ay kumuha ka ng isang katerbang gelatin pagdating sa bahay, puro gelatin yung mga ganong klase, i-avoid ito at mga hindi naman kailangan ng katawan ng natin ngayon ay hindi na dapat pinamimili. Ay, mas mahalaga mag-save tayo for investment pa rin kasi may open heaven sa kingdom, ang negosyo bubuhayin ng mga nasa kingdom. Tama ba? Spend only on convictions and inner witness. Spend on appreciative items, yung mga hindi nagde-depreciate. Halimbawa, hindi na tayo maghalimbawa para alam nyo na to. Spend on basic.
not luxury. Huwag kayong pumatol dyan sa mga sale na yan. Bibili kayo ng mga Durabox. Hindi naman ma-organize ang mga gamit sa bahay. Kasi ang pagiging organized at pagiging order sa spirit muna yan. Kung may order tayo and discipline sa spirit, mayroon sa mental mindset natin. Ganun ang kahit wala kang Durabox, organize ka. Nakukuha kahit wala kang organizer na lalagyan, organize ka. Kasi sa spirit yan, nag-uumpisa. Then sa mental mindset or saka nagiging lifestyle. Kaya hindi kadahilanan na pag may organizer ako, organize ako. No, 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 no. Ilang taon ako sa Saudi, ilang taon kami sa abroad na wala naman akong organizer pero I see to it na ang bahay ay organized. Tama? Maliban na lang pag mayroon tayong mga chikiting, kasi pag dadaanan talaga yan ng mga nanay na pag meron ka ng baby, kahit na anong organize mo, hindi pa rin organize kasi may season ka ng mga pagpapalaki, di ba? Kalat ang bahay. Hanggang matinig ka ng laruan. Kaya wag kayong makondem. Ang tinatawag natin, ang context natin ngayon, yung pag-spend ng tama sa inyo mga estudyante. Kung halimbawa pinapabaunan kayo ng pera, huwag kayong unmindful na bibili na lang ng kahit hindi quality food. Dapat live food. Huwag kayo doon sa hindi ako magpapangalan kasi hindi kayo sa mga fast food na hindi naman live food ang ino-offer at hindi naman well compensated ang pera ninyo. Ay, naku, ang mga anak ko talagang sinasabi ko sa kanila, bibili ka dyan ng, pero alam na nila yun, mga bata pa sila. Bibili ka dyan, 220 hamburger. Pagdating sa'yo, ininit-init na pala yun at makita mo yung tomato ay talagang para ng dehydrated na, yung pipino dahil it's no longer quality. Hindi compensated ang iyong 220. O isave mo ang 220 mo at magbaon ka ng saba kung may saba sa inyong kamote, kaya mag-transition kayo sa mga live food, healthy kind of food. Dahil yan ang mga fast food na yan, kung hindi yan run by the kingdom, by the order of the kingdom, expect nyong ilalabas nila live? Hindi. Di ba? Pagdala-dala natin ang pagdala-dala ng isang individual kamatayan, ang ipoproduce niya na hindi lively. hindi, hindi. Mahirap naman na dala-dala natin ang buhay ni Kristo, ang manifestation sa atin ay death. Hindi yung po pwede. If we carry the life of Christ, which is the life, ang result is buhay. So, dyan sa mga fast food na yan, nakita nyo ang quality, talagang bibihira ang quality na tama. O kaya, dinadaan nila sa lasa, dinadaan nila sa daming ginisa mix, ano pa yan, mga mix-mix na yan, betchen, mga dinadaan nila sa mga ganyang lasa para balik-balikan mo. Huwag tayong magpaloko doon sa lasa. Lasa lang pero unhealthy. So think about this. Kasi magluto na lang kayo. Matuto magluto. Si Yash ba nandyan? Si Yash marunong magluto. Paturo kayo kay Yash. Sirs, buti, kaya kailangan matuto magluto. Kahit simple, hindi nyo naman kailangan magmechado, adobo para araw-araw. Yung simple lang na makakapuno ng nutrients sa atin. Kasi ngayon, as I observe, halimbawa kami ni Pastor Jerry sa labas, talaga naman hindi talaga ako mas satisfied ng pagkain sa mga fast food. Talagang piling-pili. Tapos minsan pumunta kami sa Chinese restaurant at sabi namin, pwede po maka-request kami syempre we relate honorably na kung pwede po, kung hindi maaari tanggalan, bawasan po yung mga betchen, mga ginisa mix at mga ano na yan, di ko naman sinabi na pampakanser. Sinabi ko lang na nagdadala ng sakit. Tumawa ako. Tumawa yung yung kumukuha ng order. Kasi totoo ang sinasabi ko. Sabi ko, pwede kung hindi po maaring matanggal ang mga betchen, ginisa mix, ano pa yung isa ng mix?
ah, magic sarap. Oh, magic sarap o mga kung ano-anong mga pa-magic-magic nyo dyan, pwede ba bawasan? Kasi yung mga magic-magic ngayon talagang mamagikin ang buhay natin, pangpaiksilian ng mga buhay. Sa, tumawa siya. Pero that's the reality right now. So, kaya kailangan maging wise tayo. Sabi ni Lord, be humble as a dove, be wise as a serpent. Serpent, pag nasa marketplace tayo, pag nasa labas tayo, okay? Ang mga kausap natin yan, spirit man yan, nakakaawa nga sila kasi sila walang spiritual understanding. Tayo na may spiritual understanding, itatama natin ang engagement natin, ang pamumuhay sa dimension while here on earth. Kaya mahirap ang sabi ko nga yung prayer ko lagi sa finishing generation bago magpasok ka na mayroon na kayo ng edge na you will come out to this another year, curriculum year, school year, clean, pure, and uncontaminated na ang mga health ay hindi nag-suffer. Kaya maging matalino kayo. Kung binibigyan kayo ng allowance, siyempre mga college student, maging matalino bago nyo bitawan ng 220, 180 nyo for a hamburger. Isipin nyo na lang muna. Take an extra time na imbis ang i-gadget ninyo, i-aral nyo magluto ngayon. I-aral nyo, mga nakabakasyon kayo ngayon, i-aral nyo magluto ng mga simpleng luto. Yun ang pinagagawa ko sa mga magka-college ko na mga boys. I-aral nyo magluto ng mga simpleng o kaya yung egg sandwich o kaya yung paano maglaga ng saba ng kamote kasi yan ang mga healthy o pipino mag-slice, haluan ng kamatis kasi somehow dito at least wala pa naman ditong GMO, di ba? At we pray na wala pang mga GMO dyan sa market kaya organic. Dito praise God dito sa bulan ay mga so far mga organic pa naman ang vegetable, mga organic pa naman ang okra limbawa ngayon anihan ng okra. Bumibili kami ni Pastor Jerry doon, mayroon kami ng binibilhan na bagong pitas na okra. Ang mga anak namin ay okay lang kasi kinakain nila ang hilaw na okra. So pag bagong anihan, hugasan lang, alam na nila yon, pwede yun nila kainin na hilaw. Ang talbos ng kamote, pula man o puti, yung pinakadulo, ang mga anak namin kumakain kahit hilaw, okay lang. Alam na nila yun, natutunan na nila yun eh. Pero sariwa, dito kasi organic, kaya wait, hugasan lang, ah, kinakain nila kahit hilaw. Kahit hilaw po, opo. Mas strong ang enzyme, di ba? So we need to start being skillful tayo dito. Kailangan alamin natin ang terrain, ibibit natin ang system. Huwag kayong umasa dyan sa fast food. Hindi ko sinabing huwag na kayong pumunta dyan. Pero ako talaga literal. Kung hindi ako niyayaya, by my own, hindi ako pumupunta sa fast food. Napupunta lang ako kasi niyaya, I want to be honorable. Pero pag I can negotiate, halimbawa mga kaklase ko, mga friend, kung sasabihin ko, di ba wag na tayo dyan sa Jollibee? Kung may mas okay pa naman, o kaya sa mga ganyan, uh, kasi pa-realize ko sa kanila, nakita nyo ba yung hamburger? So, maging matalino tayo, okay? Let's decide or think intelligently, lalo ang mga estudyante. Just choose walang tatalo ng pagkain sa bahay. But since you are going to be away this coming school year, ngayon pa lang matuto na kayong mag-prepare ng mga pagluluto para hindi kayo aasa sa karinderya. Nag-try ako nung kailan ba nagbisita kami minsan kay Joanne, nung college si Joanne. Tinuro niya sa akin yung kinakainan niya. Kasi mami, ito lang yung less bitchen at magic sarap. sabi, sabi ko, mahirap talaga pag nasa labas kasi you will choose which is the less devil but the same may devil pa rin. Devil pa rin, di ba? Pero we need to have wisdom on how to beat the system honorably and na hindi tayo kontaminado. We know how to contact without contamination. At alam natin ito, halimbawa sa school nyo, okay, na hindi kayo kontaminado. Spend wisely what we have. Hindi basta-basta may pera, bilhin ng mga wants yan, mga
paarte, mga kaek-ikan, huwag kayong ganyan. Pag may pera, iminamanage to ng tama. Minamanage. Master, hindi ka ang idadrive ng pera, hindi ka ang i-manage ng pera, kundi i-manage mo ang pera. Tama? Hindi porke ay binibigyan ka sufficiente ng iyong magulang. Anyway, may pera ang iyong magulang, may pera na dumarating sa iyo, sufficient. Hindi mo yan gagastusin na lang sa gusto mong gastusin. Kahit anong kapamaraanan kasi, hindi ka nang unang-una, hindi ka naman nagpagod na. Pangalawa, kahit na kumpleto ka pa naman, actually wala ka mang dapat bibilhin. Pero dahil sa nakasanayan mo na pag may pera, kailangan bumili. Yung attitude na ganyan. Pag may pera, kailangan ibili ito kasi yun ang gamit ng pera. Why not use the money for an intelligent decision to have an investment of your own? Of your own. Nakuha, be trained in such a way that this economy ay lumago sa iyo as individual. Nakikita ba natin? Si Joanne, nakalimutan ko, grade 6 siya. So, pag may naglalove gift siya sa kanya, before na mag-grade 6 siya, 8 years old, as early as 8 years old, tinuruan ko siya paano ng tithes and offerings, yung pag-honor sa Panginoon. So, ganun din ang mga boys kong anak. Tinuruan namin sila. Ngayon, tinirain ko siya na kung anong matanggap mo, wag mo yang gagastusin. Okay? Pag di mo yan naggasto sa loob ng 3 months, 3 months ba nung kay ate? 3 months o 1 month muna, nung 1 month, dudublehin ko yan. So, I need to be true to my word. So, pag napigilan niya ang sarili niya, kasi siya naman ay, talagang, akala niya, pag may pera, talagang kailangan gastusin. Bata pa eh. Sabi ko sa kanya, hindi. Kung mayroon ka naman ng lahat ng kailangan mo, hindi mo yan kailangan gastusin. May sapatos ka, may damit ka, hindi naman hubad, hindi ka naman nakapaa. O, ilan ang suklay mo? Hindi ka naman nagme-makeup pa. Pinaparealize ko yan kahit bata pa. O may underwear ka naman. O ano, bakit gusto mo itong bilhin? Anong kailangan mo pagastusan nito? Dapat nag-analyze tayong ganito. Nag-isip tayo ng ganito. Kasi gusto lang niya bumili kasi may pera. O, at the end of the day, ang mga binili niya basura. Hindi naging good steward. Sa kingdom, walang ganitong tinutolerate. So, nung bata pa, tinuruan ko siya na, okay, save for you to invest. So, pag may nag-love gift sa kanya, alisin ng tithes and offerings, mayroon siya ng jar, gumawa siya ng jar na hinuhulog niya doon ang tithes niya, 2 jar, ang isa offering, ang isa tithes. Hinuhulog niya ang tithes niya at saka yung offering niya. At yung rest is for investment. Kasi wala pa naman sa lifestyle. Kami pa naman ang daddy niya ang nagpapakain sa kanya. Okay. So sabi ko sa kanya, pag di mo to ginastos, sa loob ng 1 buwan muna, kasi baka humaba naman 3 months, hanggang nag 3 months, dudublehin ko yan. So pag hindi niya nagastos, dinudoble ko yon. Anong nun? Namumultiply. Hanggang sa 3 months, di mo nagasto, kung yung naipon mo, dudublehin ko, ganyan. And to the point, nung umuwi kami, nagkaroon ng opportunity. Magbi-business kami ng bigas. Nag-business kami ng bigas, pinasali ko yung pera niya doon. Sabi ko, ang itubo nito ay mag-holiday ka. So, doon mo gagastusin, hindi doon sa pera na kapital. Kaya kung anong gusto mo sa lifestyle, anong gusto mo, doon mo yung kukunin sa tinubo ng pera mo. At si Tita Nors, si Pastora Nors, nagnegosyo that time nung umuwi kami ng bigas, pina-add up ko sa kanya yung investment. At ang tinubo, nakapabagyo siya. Nag-holiday siya sa Baguio, 1 week. At nakabili siya ng gusto niyang bili na sapatos na matagal niya ng gusto. She was grade 6. So yung lifestyle na yon, nakaugalin niya na hanggang sa nag-work siya. Kaya nung nag-lunch out siya ng book, sa kanyang pera yun. At hindi konti ang kapital. Medyo may kalakihan ang kapital, pero pera niya yun. Kasi natuto siya nun ng ganong klaseng intelligent decision when it comes to money. Hindi natin i-judge ang money, pero i-manage natin ang money. Nakuha po ba natin ito? So, spend wisely. You will save. Hindi mo
padamihin ang savings kasi ngayon mahirap na magpadami ng savings kasi sa taas at sa bilis ng inflation nagiging walang halaga ang savings na malaki kaya your savings must be for your investment. Agad-agad pag meron kang build up, savings build up, invest. Listen to God, hear from God. Where do you saan nyo yan invest na maging passive income mo? Kasi ang karamihan na nagiging passive income, tax-free. Tama? Hindi ka magta-tax. Magta-tithes. Magta-tithes ka syempre. Magta-tithes ka, mag-honor ka kay Lord. Okay? So, at ang mga anak namin, tinuruan rin namin ng first fruit. Okay. So, bakit ko yung sinasabi? I'm not bragging, but that is, I think, a very wise thinking pattern for us to manage the resources na ini-entrust sa atin ng Panginoon when it comes to money, financial aspect. Amen ba? Nakuha ba natin? Kaya mag-iingat ka na mag-spend, mag-iingat ka na maggastos. Hindi baling sabihin kang matipid o kuripot. Hindi yun sa pagiging kuripot. Nagiging tama ka lang, nagiging steward ka lang. Kasi paano kung i-account pala sa atin ni Lord mga resources? Ako may gano'n akong kaisipan. Paano pag in-account ako ni Lord? Yung 90% o yung 70% na natira sa amin ni Pastor Jerry, paano kung i-account ako pa rin ni Lord yun? Kaya sinasabihan ako lagi ni Pastor Jerry, oy, sabi niya sa kasambahay namin, oy, Lani, alam mo ba yan, si ate mo, ang tipid-tipid niyan, kaya hindi yan nag-electric fan kahit pawis na, hinibiro. Kasi pawis na, hindi pa mag-electric fan kasi ang tipid-tipid yan. Hindi naman sa gano'n na i-deprive natin ang sarili. Hindi talaga ako sanay sa electric fan or aircon. Hindi naman talaga. Kasi I don't want to be deprived na parang misrepresented na tuloy si Lord, di ba? Hindi naman ganun. Ang tinuturo na sa atin ngayon ay yung maging good steward tayo. Spend wisely. So mag-strategize tayo. Mawala tayo dun sa dole-out mentality. We will stand on our own by the grace of God. Wag natin iasa ang future natin sa kung sino ang alam mo yun, tutulong sa atin. God is our source. If the God of your father is your source as well, hindi pwedeng mayaman ang tatay natin, mahirap tayo. Kaya pag nananalangin ako, oh God of my father, oh God of my mother, oh di ba? Pinagyaman ni Lord si Papa Lo, si Pastor Abraham, si Mama La, si Pastor Arena Joyce. Hindi dapat ako rin pagyamanin kasi pareho-pareho ang Diyos namin, di ba? Maliban na lang na may sabit ng aking connection at pag-honor kasi may problema talaga sa part ko. Yun ang kailangan ayusin. Pero every time, as long as we are covenanted and honorable in this proper chain of authority, when we pray, God of my Father, oy, God is an honorable God. Hindi, He will never fail us. Nako ha, tumagal tayo dito kasi ito ang may sabit ang iyong generation kasi naging entitled, mayroon ng entitlement mentality ngayon ang karamihan na kahenerasyon ninyo. Lalo ang mga mayaman, hindi na mautusan. Uy, hindi na ma, hindi na alam mo yun, mga entitlement mentality, sirain yan. Sirain yan na pagkakaroon ng dole-out mentality, entitlement mentality dahil hindi yan nakakabuti. Na, bakit may ano naman kami, may negosyo naman kami, kaya dapat entitlement, we hate that kind of attitude. So, magkaroon tayo na kayo bilang individual, ang daladala niyong buhay ni Kristo masagana, maunlad, mabiyaya, asensado sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya, yan ang imumultiply. Paano mamultiply ang meron kayo ngayon is wisdom from God. Naku hindi kayo dapat mga, anong tawag doon, squanderer, mga waldas, hindi steward sa allowance. Ako ay, alam nyo ba na, hindi ko sinabing gawin nyo ito, ito lang ay mga patutuo ko. Alam nyo ba, mula nung ako ay natutunan ko, sa training kasi namin noon, natutunan ko to,
ako talaga ay palalista. Kung magkano ang tinanggap ko nung dalaga pa ako, palalista talaga ako. Si Mami Dors, alam niya yan. Pastora Dors. Palalista ako kung magkano ang dumating. Kasi kung hindi ko ilista, di ko makikita ang accurate ng aking honor, yung pagtatites. Hanggang sa mag-asawa na kami ni Pastor Jerry, alam ni Pastor Jerry yan, mayroon talaga akong accounting notebook. Nililista ko ang bawat dumating at saan ko ito napunta. Nung una pa kami mag-asawa, tinitingnan ko kung tama ba ang spending ko. Kasi kung meron nang namali ako sa spending ko, next month itatama ko yun. Agad-agad. Halimbawa, ang budget namin, when we were in Saudi Arabia, ang budget namin is 3,500. Lahat-lahat na yon. Reals ito ha, reals. Lahat-lahat. Dapat di ako dun magsobra sa 3,500. Pag nakasobra ko niyan, sa susunod na buwan ay dapat ma-take back ko ito. Kasi maapektuhan yung aming savings, maapektuhan yung bagay na kung may project kami, maapektuhan. So, ugali ko talaga yun. Pero nakakatulong sa akin. Pag may dumating, saan to galing, anong petsa, para pag binalikan ko to at the end of the month, during month end, titingnan ko kung magkano ang aming tithe of honor, ang offering, at saka yung kung may first fruit, nakikita. Hindi ko naman sinabing gawin nyo yon kasi kanya-kanya naman tayo. Nai-share ko lang. Pero nakatulong ng malaki. Kaya naging lifestyle ko. Hanggang ngayon, ginagawa ko. Lalo na ngayon, ginagawa ko. At kinikwenta ko talaga. At hindi dapat ako squanderer sa resources kasi privilege lang. Parang channel lang ako, hindi ko yun pag-aari. Pribilehiyo lang na pinadaan sa akin ni Lord pero for kingdom expansion ito, for kingdom extension. Na bigyan lang ako ng pribilehiyo na padaanin sa mga kamay namin kaya mas lalong pag-iiging ko ang paghawak nito. Hindi ko to i-squander na ay kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganitong mga bagay-bagay na ito. Hindi naman pala kailangan, 'di ba? So, a- ayusin ito, okay? Next, save as much as possible. For investment ito, hindi magsisave ng for emergencies of course and for investment. Ang savings must be for investment. Huwag kayong mag-save ngayon ng malaking halaga kasi sabi ko nga, ang inflation kailangan mabit. Halimbawa lang, nag-save kayo 100,000. Ang inflation, grabe, nawawala ng halagang 100,000 sa bangko. Tutubo yan ng 18 pesos, imagine. O 53 pesos. Or sabihin na natin, 43. Ay, naku talaga, kung i-invest nyo yan sa napakinggan nyo na passive income dapat na meron kayo, mas meron result. Okay? At nabibit ang inflation. Dahil grabe ang inflation ngayon. Okay? Save as much as possible. Magkaroon kayo ng savings build up. Halimbawa, sa estudyante, nung estudyante kasi ako, nagtatrabaho na ako. Kaya, working student ako. Naku talaga naman, ibang klase yung mga nilaban namin nung panahon. Pero kayo ngayon, halimbawa may allowance kayo. Doon sa allowance, magtabi kayo, wag nyo itong inubos. Anyway, sa susunod na buwan, mayroon naman ako ng 5,000. Uy, dapat magtabi kayo. Anong 10% o 20% na? Kasi, i-give up mo ang bubble tea ba? Ang lagi ko, ang di mo mapahindian, i-give up yan. Kwentahin mo ilang bubble tea ka sa isang buwan, yan ang i-savings mo. Oh, ano pa? Pen, maraming pen. Uy, sa isang semester, nakakaubos lang ako noon ng 2 pen. Ang aking friend, Miss Chu, akong nandyan. 2 pen lang. Simot na simot. Talaga. Oh, sa isang semester yun sa college talaga naman, puro ka writing, di ba? Pag nagka-catch up ka ng lesson eh. So, 2 pen lang, natatandaan ko sa isang semester. Oh. Ngayon, ang mga estudyante, isang bag ang mga pencil at color pen. Kaya nga, hindi naman lahat nagagamit.
Eh kung sinave nyo yon at ma-invest, di ba? O mag-isip ng tama. So, next, settle all debts. Wag nyong maging ugali ang mangutang. Nako, kamuhian nyo ang bagay na ito. Huwag niyong maging ugali ang mangutang at tapos makalimutan. Kalimutan bayaran. Utang kasi akala mababayaran, nakalimutan. Huwag niyo itong makaugalian. Huwag niyong makaugalian ang nangungutang. Ang ipapangutang lang ay ang ininegosyo. Ang honorable lang na ipangutang ay ang ininegosyo. Pero kung mag-birthday, magdidibo, magpapakasal, iuutang, ay nako, hindi pwede yon. Hindi yun honorable na pangutang. Ang pwede lang ipangutang na honorable at acceptable ay ang i-build ng negosyo. Tama? At emergency life and death cases. I believe. Yun ang tinuro sa amin nun. So, pag mag-uutang ka kasi magse-celebrate ka ng birthday mo, huwag ka na mag-celebrate ng birthday para wala kang pressure. Celebrate mo yan na wala kang utang. Makaka-celebrate naman, di ba? Oo. Kaya lang, ang dami na ngayon ng mga paarte sa buhay na pwede naman wala. Di ba? O, noon, nung panahon namin, ang dibo simple lang. Ang 7 years old na birthday, ngayon, grabe, tatalunin pa ang may dibo. Nakita nyo ba yon ng mga frequency? Oh, at pa-video pa, may mga pre pa, and post. Pagod na ang mga, sabi ko ay sa mga apo ko, kahit may pera, parang hindi yata yung practical na mga magbibihis ng ilang gowns. Okay. So, alas 8 na pala, my darling. Alas 8 na pala. So, nandoon tayo sa Money Matters tayo kasi meron sa akin ng isang finishing generation na message na kung pwede, idetalye ang pagdating sa paghawak ng pera. Siyempre, hindi ko na pangalanan kung sino. Na-appreciate ko siya. Kasi oo nga, hindi ko dinitalye kasi nag-assume ako na alam nyo na. Oh, so, kaya may details ako ngayon, although nagamot na tayo sa grid, may details ako ngayon ng paano maghawak ng pera. Mayroon pa ako ng isi-share na formula. Okay? Para maka-build up ng savings at may formula pa na paano ang emergency fund. Tama? Pag may family kasi may emergency fund na ganito. At paano mo masasabi na financially stable na pag ganito may mga ganong klaseng setup. Anyway, alas 8 na. May nakuha ba tayo ngayon? Pero salamat doon sa nag-message na finishing generation na kung pwede mas detail na konti ang sa money management para matutunan nila. Salamat. Kaya nagdetalye po ako ngayon. So, itutuloy po natin ito. A new breed without greed ay tuloy-tuloy po natin ito. Ang magpa-part 4 po tayo sa susunod na Sabado. Ang dalangin ng puso ko na meron tayong natutunan kahit na dinitalye ko parang nonsense pero I believe kung paano nakatulong yun sa amin, makakatulong din yun sa inyo na mabago ang ating kaisipan pagdating sa mayroon tayong malaki o maliit na halaga. Hindi yan sa laki o liit na halaga ng pera. Mayroon ako sa inyo sa susunod ng mga ipapatotoo. Gaano kadami ang kanilang nahawakan na pera at paano ito biglang parang bulang lumaho at meron naman kami ng kakilala na kakarampot lang kanyang natatanggap pero paano niya ito napalaki at paano naka-build up siya ng tamang pamumuhay. Nakuha? So, kita-kita tayo sa Sabado at my best regards to everyone. I hope nakalaya tayo sa greed. Amen? Any kinds of greed. Salute to Pastor Naomi, Mrs. Coley, and Tita Thank Rowena. you. Kung nandyan si Tita Rowena na Hilua, the rest of the parents that are with their their kids. Maraming salamat po.
Thank you po, Mami Glenn. Ay, salamat din po, si Tita Joy, Tita Jo. Oo, nandyan ba si uh, Denise? Nandyan ba? Oh. Salamat po Bye-bye sa po. inyong lahat. Bye-bye po. God God bless. bless.